Para kasi sa mga naka-Rossi Flash V1 at V2 ay yung ganito yung panel or yung display, hindi natin malalaman kung malapit na ba mag-overheat yung motor natin. Kaya ginawa ko, kakabitan ko ng ganito yung motor ko. So dapat meron din kayo nito. So ang size pala nito is 16mm. Bago mo na yan, i-drain muna natin yung coolant. Dito nag-drain ng coolant mga tol. So ito na yung setup niya mga tol. Ayan, lagyan na natin. So ito naman kasi mga tol, hindi na ito mahirap i-wiring. Puro si flash yung motor ninyo. Ang accessory wire ng motor natin is yung solid black. Pwede rin naman kayo mag-tap dito sa ignition switch. Basta hanapin nyo lang yung solid black. Lagtong natin yung wire na extra, yung extension, para umabot siya dito. So testing muna natin. Huwag natin susi. Ayun. May data na kaya. 32. Ayusin lang natin to and then papaandarin ko siya. And then titingnan natin sa scanner kung accurate yung temperature na binabasa nito, no? Koso na gauge 67, so may discrepancy sila. 88 na. O 88 na rin. Ayan na, umikot na. Ayan. What's up mga tol, welcome back sa ating channel. And for today's video, kung mapapansin ninyo is nakakalas na yung fairings natin. Dahil meron tayong ikakabit sa motor natin na isa sa pinaka-importanting pyesa at dapat meron yung motor natin o kahit yung motor ninyo. Para kasi sa mga naka-Rossi Flash V1 at V2, yung ganito yung digital panel, yung ganito yung panel or yung display, wala po yung temperature sensor or hindi natin malalaman kung malapit na ba mag-overheat yung motor natin. Ngayon mga tol, kaya ginawa ko, kakabitan ko ng ganito yung motor ko. Ito. So ito itsura niya, may wire. Koso pala to mga tol, koso yan, koso. Ayan. Ito yung kanyang nilalaman, ayan. Para siyang voltmeter, pero hindi siya voltmeter. And then ito yung kanyang pinakang sensor. Siyempre dapat meron tayo nito. Ito, yan. Ito yung pagkakabitan nitong sensor. Yan. So dapat meron din kayo nito. So ang size pala nito is 16mm. 16mm yan. So 16mm kasi 16mm yung size ng ating tubo or yung ating hose. 16mm yan talaga yung mga standard size. Ito 16mm yan. Kaya 16mm yung kinuha natin na ganito. So madali lang ikabit yan mga tol. Hindi kayo mahirapan dyan. Pero bigyan ko kayo ng tutorial para may guide kayo, no? So yun, kinalas ko na yung fairings natin para hindi na kasama sa video. And then hanapan ko na ngayon ito ng paglalagyan. Ito muna yung first step na kailangan natin gawin, no? Ikabit natin to kung saan to pwede. Pwedeng dito or pwedeng dito. So hanapan ko pa siya ng pwede kong pagkabitan. Bago muna yan, i-drain muna natin yung coolant. Dito nagdi-drain ng coolant mga tol, dito. So hindi pa yung tutulo. Kailangan bubuksan nyo yung takip para tumulog siya. Ganyan. Wala akong tigahawak. Yan, diba? Ganyan lang, madali lang. Ayun mga tol, na-drain na natin yung coolant. Tingnan ko kung saan ko pwedeng ilagay yung ito. Dito talaga siya mga tol. Pag dito kasi medyo masikip na dito, and then mahirap yung access niya. So ang daming kailangan tanggalin, tatanggalin tong support o putulin ito. Tatanggalin yung radiator, ang dami. So dito na lang para mas madali. Pag ganyan, isisingit ko na lang siya dito. Ganyan ang magiging itsura niya. So ito na yung setup niya mga tol. Ayan. Hindi ko na lang pala pinutol yung kanina. So ito yung kanina. No, ito yung dati natin na nakalagay dito. Bali, binalik ko lang ulit yun, tapos yun ang pinutol ko para ito kasi sayang to eh. So yun na lang, wala ganyan ang setup niya. So pag ganyan, hindi naman yan totally nakatupi, hindi naman naipit yan sa loob, no? Ayan, ito ganito talaga to eh. So wala naman nagiging problema dyan. So ito na yung setup niya. Then ito yung ilalagay natin dito. Ayan, ganyan. Ito lalagyan muna natin to ng teflon para hindi siya tumagas, para sigurado lang. Ayan, lagyan na natin. 12mm yung ginamit ko dyan na yabi. And then ito, ang next naman natin is wiring na, no? So ito naman kasi mga tol, hindi na ito mahirap i-wiring dahil yung wire niya is 4 lang naman. Yung dalawa dito, ito, yung walang walang
sakit sa dulo. Ito yung positive negative lang, no? So yung red sa positive to, ayan, yung red, and then yung black sa negative. Yung red na to mga tol, dapat ito nakatap sa accessory wire para pag sinusi natin yung motor, magkakaroon ng supply yung wire na yon, at saka siya iilaw, no? Saka siya iilaw. Kapag sa battery kasi natin tinap, nakarekta siya sa battery, ilaw siya ng ilaw. Then itong isang wire naman is ito yung naka dugtong dito. Ayan, sila yung magkasama. So kung maiksi, meron naman tayo ditong pangdugtong. So may kasama naman na siya na pandugtong. Ito mga tol, yan, yun yung wire niya na pandugtong, no? Para kung sakali na mabitin or maiksi yung wire, pwede nyo idugtong to. Ayan. Ito mga tol, nakalas ko na yung harap para hindi kayo magkamali sa pagkuha ng accessory wire. Mas maganda gagamitan nyo ng multi-tester, mga tol, no? Kung rosy flash yung motor ninyo, ang accessory wire ng motor natin is yung solid block. Pag may nakita kayong solid block dyan, matic accessory wire yon. Pero mas maganda, gamitan nyo pa rin siya ng tester para makita nyo kung 12 volts talaga yung lumalabas dun sa wire na yon. So ito, sasampulan natin. So itong wire na to, ito yung sa ating charger, USB charger, yan. Dito yung nakadugtong, yan. So ito yung wire, solid block yan. I-testeran natin yan. Titingnan natin kung ilang volts yung susupply niya. So yan, 00. Yan, 12. Bukas yung susi eh. Patayin ko muna. Tingnan nyo. Yan, di ba wala. Hindi pag sinusi ko, sa susi ko wala kasi yung tigahawak. Ayan, so 12 volts. 12 volts yung supply niya. E di matic, ito ay accessory wire. So isa pa dyan mga tol, yung sa brake. Ito, yung sa brake. Sa brake light switch. Galing din dito yan. Yung wire na yan mga tol, accessory wire din yan. Yung sa may brake light switch natin. Yung isang wire dyan na positive. Ay, yung isang wire dyan na kulay itim, ayan, accessory wire din yan. Kaya lang hindi na dyan ako mag-a-access. Kasi meron na nakatap dyan. Dyan na kasi nakatap yung aking busina. Kaya hindi na ako magtatap dyan. So dito lang ako magtatap sa wire nung charger. Pwede rin naman kayo magtap dito sa ignition switch. Basta hanapin nyo lang yung solid block. Yan, ilalagay ko dito sa may block. Ito. Accessory wire yan. Nakauna yung susi. Yan, di ba? 12 volts pa rin. 12.4. Pwede rin kayong kumuha diyan, mga tol. Pero ako kasi hindi na ako kumukuha diyan para sure kasi FI yung motor natin. Dito na lang ako sa wire ng ating charger. Dito ako kukuha. So, yun mga tol, finally nalagay na natin. Ayan. Yung red dun sa black, so solid black, and then yung ground, yung green, yung black is din dun sa green. No, yan lang yung setup natin. And then dito sa baba, kinabit na natin yung socket. No, dinugtungan pala natin to. Dinugtong natin yung wire na extra, yung extension, para umabot siya dito. No, ayan na siya. Ganyan lang kadali, di ba? Basic lang yan. And then ngayon, testingin muna natin, susian. So dito ko pala pinadaan kasi dito ko siya ilalagay mamaya. Dito or dito, wala na. So testingin muna natin, huwag natin susi. Ayun, may data na kaya 32. So 32 kasi hindi pa mainit, hindi pa maandar, wala pang coolant. Ayusin lang natin to, and then papaandarin ko siya, and then titingnan natin sa scanner kung accurate yung temperature na binabasa nito, no? Dun sa natin, scanner, no? So yun mga tol, as of now, umaandar yung motor natin. May reading na siya, yan, 66 degrees Celsius. Okay na, dito ko pinadaan. Tapos pa ganun, so discartehan ko na lang. And then ito yung scanner natin. Tingnan natin kung accurate, no? So kung titingnan natin dito tayo sa ECT or engine current temperature. Ayan, dito 73 degrees Celsius, pero dito sa ating Koso na gauge 67. So may discrepancy sila na ilan, 7 degrees. So minsan minsan 5, minsan 6, minsan 7. So iba-iba.
iba-iba yung discrepancy ng time, ng time ng temperature. So 74 siya ngayon dito. Ayan, 75. Ito 68. No? Kasi nga, ito kasing ECT natin is nakadirekta siya dun sa makina. Ayan kasi yan eh. Ayan o. Ito kasi yan o. Ayan. Direkta siya dun sa makina. Kaya talagang mas advance yung magiging reading niya kasi yung actual na init ng makina yung kinukuha niya eh. No? Init ng makina tsaka ng coolant. Pero ito kasing gauge na to na ginawa natin is dito lang siya sa may return na yan. Kaya mas nababawasan na talaga yung init niyan kasi nga dumaan na siya sa radiator. No? Ayan, kaya medyo may discrepancy yung yung reading niya. So 76 na dito 70 pa lang. Pero at least gumagana, di ba? Then mamaya malalaman natin ngayon kung ilang degrees iikot yung pan dito sa ating temperature gauge. Dito kasi sa ating scanner 88 degrees Celsius umiikot yung pan. So malamang dito mga 80 lang yan, no, mga 80. And then bababa na yan, no. Dito sa gauge natin 88 degrees Celsius iikot yung pan, no. So mamaya tingnan natin. So ito update muna mga tol. 82 degrees Celsius. 82 na rin dito, nagtugma na sila, no. Nagtugma na 82. Sa palagay ko lang bumukas na yung thermostat niya, kaya nagtugma na yung init ng makina tsaka ng coolant dun sa baba, no. Yan na, tugma na. So 83. 82, mamaya mag 83 na yan. Then maya lang iikot na yung pan, no. Ayan, nag 83 na siya. 83 na din dito, no. Antayin na lang natin umikot yung pan. So yun mga tol, 87 na. 87. So tingnan natin kung sabay mag 88. Ay 88 na dito. 88 na. O 88 na rin. Ayan na, umikot na. Ayan. Umikot na yung pan. Tingnan natin kung bababa na. 88. Ayan, nauna na to. 87 na siya. O, bumababa na. 86. 84 to mamamatay. 85. 86. O, 85 na rin. 84. Kaya patay na yung pan. 84, 83. So patay na yung pan, di ba? Okay na, goods na. Accurate siya, no? Accurate to. Laking tulong to. Diyan lang muna sa araw na to mga tol, and sana meron kayo natutunan na naman na panibago ngayon, and sana nakatulong ako sa inyo kung paano magkabit ng temperature gauge. And malaking tulong to sa mga motor natin mga tol. Hindi lang sa Rossi Flash, kundi dun din sa mga motor na walang temperature gauge pero naka-radiator. So malaking tulong yung gauge na yan. So yun lang mga tol, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo tong video na to, paiwan na lang ng isang like. And then kung gusto mong share mo na din sa mga tropa mo. And then kung gusto mong subscribe ka na sa channel ko. And then hit mo yung notification bell para updated ka sa mga video natin tungkol sa Rossi Flash 150X. No, yun. Hanggang dito na lang. Peace out.